Nalilito ba kayo? May ibang pag-aaral, sinasabi, mabuti ang kape, ang daming benefits. Pero meron naman pag-aaral nagsasabi, masama ang kape, maraming side effect. So ngayon pag-usapan natin, ano yung available medical evidence kung may benepisyo ba yung kape o may side effect yung kape at kung babagay sa inyo. Okay? Para sa akin, bigyan ko lang muna kayo ng short summary. Yung ebidensya sa kape, hindi pa ganun kaganda. Hindi pa ganun kalalim. Ang nakikita ko lang, may tao talagang binabagayan ang kape. May tao din naman na hindi binabagayan ang kape. Depende sa katawan natin at yung mga sakit na dala-dala natin. Na-explain natin. Yan. Ano ingredients ng kape? Ang pinakamagandang ingredient niya talaga, yung dami niya ng antioxidant. Isa siya sa pinakamataas yung antioxidant. Antioxidant, ayon sa pag-aaral, pwede parang labanan yung free radicals, yung mga nagpapatanda sa atin. Meron siyang polyphenols, baka makatulong sa diabetes. Na dito yung benefit niya, yung antioxidants niya. Pagdating sa mga vitamins and minerals niya, meron, pero hindi ganun karami. Hindi ganun karami mga vitamin D, manganese, potassium, konti lang. Oo. Pero mainly, antioxidants yung benefit niya. Ano yung mga possible benefits base sa pag-aaral? Okay? Ang proven na maganda ang kape for mental alertness. Ito, proven to. Mas nakakaisip, mas alerto sa mga puyat, kulang sa tulog, may tulong yung kape. Short-term memory, mas mabilis, di ba? Mas nakakaalala, mas gising. Yan, proven siya. Yung mga possible benefit, okay? Base do sa mga pag-aaral. Sa diabetes, mukhang maganda siya. O, yung mga coffee drinkers, parang less diabetes sila. Sa puso, heart failure, may isang pag-aaral na nagpapakita, nakaka-prevent siya ng heart failure. Okay, pero mamaya meron din ako sasabihin na nagkokos din siya ng palpitation. So, titimbangin natin. Meron din pag-aaral nagsasabi ang kape maganda sa utak, 'di ba? Memory plus makakaiwas, makaka-prevent ng Parkinson's disease, 'di ba? Mabagal yung galaw. Ito nga nagpapabilis yung kape. Alzheimer's disease, ulyanin, mabagal yung utak. So, parang meron siyang magandang epekto talaga sa utak. Pagdating sa cancer, hindi ganun kaklaro. May nagsasabi may benefit sa cancer, makaprevent ng cancer. May pag-aaral nagsasabi parang walang benefit. So, yan. Benefits and side effect. Boost energy, pampagising. Ito pa maganda. Reduces depression. Parang, di ba? Siyempre, depressed, mabagal din eh. So, may possibility makatulong siya. Kaya lang, kung nandito ang mga sakit nyo na gusto nyo maiwasan, tulad ng mga sinasabi ko, mga Parkinson's, Alzheimer's, kung may lahi kayo, diabetes, parang maganda, mas uminom. Pero, pag meron naman kayo dito, kung ang problema nyo sa katawan, yung nandito sa side effect niya, doon tayo mag-iingat. Like, may high blood. O, pag maraming kape, nakakataas ng blood pressure. Heart rate, nagpapalpitation, di ba? Pag uminom ng maraming kape, mas kumagkabog, bumibilis ang heart rate. Ito pa problema natin, anxiety. Sa mga may nervyos, kasi may nervyos ka na, yung kape, nagpapanervyos minsan sa ilang tao. Ayan, no? Kaya pag uminom ng maraming kape, lalo na kung 2 cups, 4 cups, lalo na yung mga klase ng kape na mataas sa caffeine. Mga brewed coffee, di ba kita mo? Shakiness, jittery, anxious. Hindi rin lalo makatulog, lalo na kung sobra tapang. Headache, dizziness, rapid heart rate. Minsan tumataas ang blood pressure. Dehydration, kasi pag maraming kape, diuretic siya, ihi ka rin ng ihi. Ayan, no? Yan. So, ito yung mga possible side effect. Possible lang naman. Depende sa inyo. Pag kayo nakakaramdam nito, di iwas kayo sa kape. So, hindi siya talaga pang lahat ng tao. Parang may binabagayan talaga siya. Pregnancy and breastfeeding, ang suggested, kung uminom kayo talaga ng kape, 1 to 2 cups lang. Hanggang 2 cups lang siguro.
Pero ang payo ko, kung dati naman di kayo umiinom ng kape, di ba? Kung dati talaga hindi kayo mahilig, pwede na yun, di na lang kayo uminom. Hindi yung pipilitin nyo uminom. Tingnan nyo lang kung babagay sa inyo. Kung may anxiety, poor sleep, baka hindi babagay sa iyo. May high blood na hindi controlled, irritable bowel, makulo lagi ang tiyan. Kasi yung kape minsan nakakabilis ng pagdumi. Kaya nga may coffee enema pampadumi. Bladder control, lalo na sa lalaki, babae, ihi ng ihi, hindi mapigilan ng ihi, lalo kayo maiihi sa kape. Sa buto, may possible side effect din siya, at may withdrawal symptoms ang kape. Ibig sabihin, pag umiinom ka everyday, 3 cups of coffee, tapos tinigil mo, manginginig ka rin, hahanapin mo siya. So, ito yung mga possible side effect. Heart rate, yung mga may history ng convulsion, nagko-convulsion, parang hindi, mas maganda wag din. Diba? So, yung mga sakit na medyo parang nagpapabilis sa'yo, mabilis heart rate, nervyos, convulsion, kabado, o lalong bibilis. Diba? Pero yung mga mababagal, parang Parkinson's, Alzheimer, mabagal, utak, mabagal. So, pwede niya ipabilis konti. Tingnan natin yung mga klase ng kape, yung dami ng caffeine sa inumin. Diba? Ito yung mga coffee, ito mga tea. Ang pinakamababa sa caffeine, yung mga tea na walang caffeine, parang yung mga flower lang, mga chamomile, mga ganyan, zero caffeine. Mga green tea, meron ng caffeine yan, tsaka black tea, mataas-taas na. May matcha, mataas pa lang ang matcha, 60. Pero pag kape, mas mataas pa, espresso, 70 milligrams. Cold brew, brewed coffee, 155. Lakas na siya. Yung nitro, isa sa pinakamalakas, 215 milligrams of caffeine. So, dyan mo mararamdaman yung mga side effect. Sinabi ko sa inyo, yung mga nitro, yan talaga matapang. Okay? 215. Instant coffee, yan mga 63. Mga cha-cha, mas mababa, 25. Actually, soft drinks, mga 40. 40 milligrams of caffeine, yung mga soft drinks. May soft drinks na malakas. Pag decaffeinated, ang kape mo, ang konti lang, 2 to 5 lang milligrams. Pwede ka decaffeinated. Yan, mas bawas yung antioxidant, pero pwede pa rin, less caffeine. Ito, problema, yung mga frappuccino, di ba? Mga latte. 65 siya, ang problema, ang daming gatas, ang daming whipped cream. So, ang benefit na sinasabi ko, para sa kape. Pero pag hinaluan mo na ng ice cream, whipped cream, kung ano-ano pang chocolate, pinatong mo, nakakataba na yun, syempre. Pag ginawa mong hindi kape, ginawa mong milkshake yung kape, ang daming cream, ang sarap, dagdag calories. Hindi lang 77, mga 150 calories yan, Lagyan mo pa caramel, lagyan mo pa ang daming sugar, lagyan mo pa whole milk, talaga nakakataba na. So, hindi na siya beneficial pag ganito. Naging ice cream na siya. Okay? May isang pag-aaral sa kape, nakita nila, yung umiinom, parang less depression and less suicide. Parang may ganong benefit. So, depende nga sa inyo. Depende. Pagdating sa puso, tulad ng sinabi ko, may isang pag-aaral nagsasabi na less heart failure, baka may tulong sa puso. Kaya lang nga, pag nasobrahan naman, baka kumabog, magpalpitate ka. Tapos pag ginawang masyadong matamis ang kape, hindi mo na rin makakancel out na yung positive benefit niya. So, in summary, para sa akin ganito na lang. Kung kayo ay dati na umiinom ng kape, sanay kayo uminom, 1 to 2 cups a day, okay lang yan. Tuloy nyo lang. Kung kaya nyo 3 to 4 cups, nasa sa inyo, sa Pilipinas, siguro hanggang 3 cups, yung talagang mahilig. Pero kung lalampas kayo ng 4 cups, 4, 5, 6, lalo na kung matatapang na kape pa, medyo baka masobrahan kayo. Kasi yung mga benefit, nakukuha na Pero kung hindi naman kayo mahilig sa kape, katulad ko, ang problema namin sa kape ni Doc Lisa, pag uminom kami ng kape, ay problema namin, nagpa-palpitation na Bibilis talaga heart rate Palpitation, pawis kamay, kabog. So, kung dati ka nang mabilis ang heart rate mo, may palpitation ka, may nervyos ka, meron kang mitral valve prolapse, hindi maganda itong mga high caffeine
para sa'yo. Sana nakatulong tong video. God bless po.